Sabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy, this bill seeks to provide free, quality education in the Philippines, emphasizing a curriculum that promotes, again, patriotism while countering negative ideologies. The goal is to instill a sense of national pride and national identity among students, equipping them with the knowledge and values necessary to become responsible. Makakasama si Attorney Kay Laurenten, tagapagsalita po ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy para pag-usapan muli ang mga panukalang batas po na isusulong po ng butihing pastor sakaling palarin sa 2025 elections. Attorney Kay, magandang gabi muli sa iyo. Magandang gabi, kapartner Admar, kapartner Jason. Magandang gabi po sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo. At welcome po muli sa SMNI Nightline News. Ayan, at ito magandang usapin ang ating tatalakayin po ngayong gabi mga kapartner. Makaka-relate ang lahat ng ng mga individual, no? Lahat mga bawat isa kasi si pastor talagang napaka-komprehensibo at saklaw ang maraming sektor sa kanyang mga panukala. Kumbaga walang maiiwan. Lahat ng mga sektor ay meron po nasa isip po ng ating butihing pastor. At itong pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa edukasyon. Talagang isa rin ito sa hamon ng ating bansa. Pero sinasabi po sa Article 14 ng 1987 Constitution Section 1, and I quote, "The state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels, and shall take appropriate steps to make such education accessible to all." Ito ba'y nangyayari? Nasa 1987 Constitution ito ba'y kasalukuyang nangyayari? At ano ba ang mga naiisip ni Pastor kung hindi pa ito kasalukuyang nangyayari na accessible sa lahat? Ano bang nakikita ni Pastor Apollo C. Quiboloy ukol dito, Attorney Kay? Magandang diskusyon nga ito, kapartner Admar, no? Tungkol sa edukasyon na naman tayo ngayon. So sa isang diskusyon po natin, nabanggit po na yung tungkol sa tinatawag ni Pastor na five hydra-headed monster, na yun yung ulo na kailangan nating kumbaga puksain at talunin para po matalo at mawala na yung kriminalidad sa bansa. Napag-usapan na po natin yung korupsyon, andyan din po yung poverty, yung drugs, yung CPP, NPA, NDF. Kung naalala niyo po, yung panglima is yung laziness, yung katamaran. So ito po isa sa nabanggit po natin doon na si Pastor, bibigyan niya po yung NCNC or National Cleanliness Drive. Meron pong National Commission or National Cleanliness. Sila po yung tututok, lalo na kung wala kang trabaho. So isa po din sa paraan para po mawala na yung laziness, no? Kasi it all starts in the mind, is para talaga palakasin pa ang edukasyon nga. Diba? Ng bawat mamamayang Pilipino. Ang problema nga lang, mahirap kasi medyo yung ating edukasyon. Magastos, mahal, at saka minsan hindi pa accessible. So ito po, nag-decide po si Pastor, ito po magiging kumbaga batas na isusulong niya kung sakaling bibigyan siya ng pagkakataon na makaupo po sa Senado. So katulad ng ibang mga proyekto ni Pastor o programa ni Pastor, no, meron na po siyang may resibo na, may exhibit A na, yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So bago natin to i-discuss, no, ang magiging proyekto ni Pastor o programa ni Pastor, meron na nga po si Pastor na Jose Maria College Foundation Incorporated. Siya po yung founding president niyan, kung saan po halos 70% po ang scholar. Nagsimula po yan 1990s pa, kumbaga nabuo po yung JMC FI nang dahil sa maraming membro ng kingdom na diba, mahihirap, hindi makapagtapos. So nagsimula po yung JMC na maliit pa lang po, elementary hanggang may high school, hanggang may college. Meron na po siya ngayong may College of Nursing, may accountancy, merong tourism, may tourism criminology, pa. Oo. Dami na. At saka may College of Law, may College of Medicine. Lumalaki, lumalawak po ang scope ng JMCFI. Soon po magiging
ACQ Global Resort University. Yan po. So, if you can recall, naging maganda po ang quality ng education. Hindi lang po mura, quality po ang education. In fact, yung batch po namin sa College of Law, kami yung first batch, 100% po yung passing rate. At saka always po, nagtatap po yung ranking ng JMCFI kasi yung isa sa standard ng education sa JMCFI is excellence. Sabi nga, excellence is a norm. You haven't done anything if you haven't done it excellently. At saka recently po, meron din tayong mga sa physician's licensure exam passers, nasa 67%. Ang laki po niyan. So, yun yung mga first-time takers natin. So, yun po yung klaseng education na gusto ni Pastor na ibahagi para po sa, lalo-lalo sa mga mahihirap. Kasi lumaki po sa kahirapan si Pastor. You can empathize po paano yung mahirapan ka mag-aral kasi walang pangtustos ang iyong mga magulang dahil galing ka sa low-income na family. Kaya po ganun na lang po ang paghanda ni Pastor para sa education. So, ngayon po, again, pag-uusapan natin ano nga ba yung magiging plataforma ni Pastor para sa education. Ito po ang tinatawag niya na Education for All at the Patriotic Curriculum Act. So, dun po tayo, papasok po talaga ni Pastor ang patriotism. Bawat Pilipino, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, maging makabayan, makapilipino, makabansa. Yun po dapat ang nasa puso't isipan natin. So para po mabuo uli, kasi nga sa generation ngayon, medyo nawala na po siya. Konti na lang po ang mga patriotic na mga Pilipino, yung talagang mahal na mahal nila ang Pilipinas at kaya nilang ipagtanggol at talagang ipaglaban ang Pilipinas, mabibilang na lang po. Ang iba po may mga self-interest na. Pero kung mababalik po natin yung patriotism na yan, talagang iwas na yung korupsyon na yan, di ba? So para pag-usapan natin yung proposed bill, ito po yung overview. So sabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy, this bill seeks to provide free, quality education in the Philippines, emphasizing a curriculum that promotes, again, patriotism while countering negative ideologies. The goal is to instill a sense of national pride and national identity among students, equipping them with the knowledge and values necessary to become responsible. So ano yung tawag natin yung mga negative ideologies? Diba? Meron tayong, alam naman natin, yung mga negative ideologies ng Marxism, Leninism, diba? Maoism ideology. So gusto ni Pastor, palitan na yan, tanggalin na yan. Instead, i-instill sa bawat Pilipino, sa bawat estudyante, na dapat, ayun yung Filipino pride, Filipino national identity, andyan na po, mapapalitan po yan. So, yun po, ang magiging scope naman po ng Education for All, the Patriotic Curriculum Act, is this bill will apply to all public, elementary, and high school across the nation. At saka sinimulan na po ito sa JMCFI kung saan yung values ng isang tunay na Pilipino, ang national character po, ay nakasali na po sa curriculum, embedded na po sa curriculum natin yan. So, ano po yung curriculum development yan? Isasalin na po natin yung patriotic themes and values. So ano nga ba ang karakter ng isang Pilipino, no? So andyan na, alam naman natin na ang isang Pilipino, andyan yung pagiging hospitable, andyan yung pagiging accommodating, andyan po yung bayanihan spirit, andyan po yung warmth ng isang Pilipino. At saka kahit saan mo pa siya ipadala, kahit anong rasa mo pa siya or ethnic mo pa siya ihalo, andyan po always yung, kumbaga, kaya niyang mag-blend. At andyan po yung resilience ng isang Filipino. At ito po ang importanteng national character na gustong i-impute ni Pastor sa bawat Pilipino, no? Yung character ng excellence. Kasi kung alam naman natin, throughout the years, naging kumbaga, colony tayo ng iba't ibang bansa, ng Amerikano, ng mga Espanyol, ng Chinese at Japanese. So gusto ni Pastor, hindi na tayo yung may colonized mentality na okay lang sa atin na talagang kumbaga inferior tayo sa iba. Pero kung yung national character ng bawat Pilipino, alam niyang excellent siya. Excellent is kaya niya based lang sa kanyang
kapasidad, sa kanyang talento, sa kanyang skills, at pagbubutihin niya, at saka i-compare niya yan sa mga ibang best practices, tapos yun, palalaguin niya yon hanggang sa maging excellent siya. Ganun po si Pastor. Again, si Pastor po, galing sa mahirap na pamilya, hindi naman siya graduate ng economics, hindi naman siya graduate ng malaking universidad. Instead po, nag-aral po si Pastor. Pinalago niya kung anong talento na binigay sa kanya at iyon po ang dahilan bakit lumago ng ganun na lang ang Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi natin to kasi nga may Exhibit A na si Pastor, may resibo na siya, meron na siyang finished product na pwede ipakita na siya ay isang klaseng may brand of leadership na kaya niya talagang ipalago ang isang organisasyon at yung mga tao ay maimpluwensyahan niya na maging katulad sa kanya na ayan po yung excellence. So yun po yung mga basic na patriotic values na gusto impute ni Pastor sa bawat Pilipino. So ito po, scope din po ng Patriotic Curriculum Act na ito is yung, ito po ang maganda, establishment ng Philippine Academy. So paano nga to? So alam naman nating lahat kung ano yung University of the Philippines, no? Minsan po nahaluan na, andyan po kumbaga naging breeding site na ng, andyan yung CPP-NP, NDF, dyan po yung mga Marxism, Leninism, Maoism, di naman yan sikreto, no? Alam naman yan lahat. So gusto ni Pastor na may tatapat na isang universidad na tatawagin niyang Philippine Academy na kung saan ang criteria lang, ang qualification lang para makapasok ka, ikaw ay isang patriotic na Pilipino. Makapilipinas ka, makabansa ka, makabayan ka at mahal na mahal mo ang Pilipinas at proud kang Pinoy ka. So dito po, isa-isahin po natin kumbaga ang magiging curriculum na nandyan para talaga ma-enhance mo ang pagmamahal mo sa Pilipinas. So yan po ang magiging kumbaga siguro mentality shift na, paradigm shift sa mga bagong Pilipino. Ito yung tunay na bagong Pilipino eh. Kasi nga nahaluan tayo ng colonial mentality, inferiority complex. Pero this time talaga gusto ni Pastor isulong na ang bawat Pilipino ay proud na maging isa siyang Pilipino. Kasi nga may gathering minsan sa Asia, mga Asian leaders or Asian representatives, madali ba daw ma-identify, makilala na, ito siya, Hapon. Ito siya, Chinese. Ito siya, Korean. Ito siya, Indonesian. Pero mahirap mo daw ma-identify sino yung Pilipino doon. Kasi minsan, kahit yung pagsuot pa lang, di ba? Sa pagsusuot, alam mo, sana, dapat proud siya, di ba? Ano yung Filipino costume natin. Pero minsan naka-Amerikano pa, American suit pa. So, dapat hindi ganon. So, dito pa lang mabubuo na, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa panloob mismo na ako Pilipino, ako proud akong maging Pilipino. So ito po, sa pagpapatuloy po, ito po yung tinatawag na again, yung Proposed Education for All, Patriotic Curriculum Act. It aligns with the existing laws, katulad nga ng nabanggit, di ba? Lalo-lalo na sa Constitution po yan, constitutional right po yan under Section 1, Article 14 po, na lahat po, it's education for all. Galing sa free education, lalo na for elementary and high school. So dito po, it exists, again, aligns with existing laws aimed at promoting access to quality education in the Philippines. However, may mga amendments po, lalong-lalo na again, yung patriotic theme ang ipapasok natin at all levels. So dito, ang manner of implementation, paano nga ba mapapasok or talagang mabubuo ang Filipino identity sa isang Pilipino. Sabi po ni Pastor, importante po, lalong-lalo na i-revise ang existing curricula to include patriotic education. So, ano ba dapat nakalagay doon? Importante, lalo na ang pagtuturo sa Philippine history. Okay? Kasi how did our Philippine history shape our present norms, our present beliefs, our present values? Kaya importante talaga yan, di ba? Ang Philippine history pag-aralan at saka para maiwasan na yun. Saan tayo nagkamali? Para hindi na natin maulit yun at ma-improve Lalo na sa generation ngayon, Attorney Kay, nakakalungkot man, ay meron ng ibang mga kabataang Pilipino na hindi na alam
yung istorya kung paano nagkaroon ng identity yung Pilipinas, yung history ng Pilipinas. Oo nga. Isama na natin dyan yung history natin, yung relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na inalipin tayo at nagkaroon pa ng mga massacre sa mga Pilipino. Minsan nakakalimutan din kasi natin kasi para, basta puti, tinitingala yan. Pero hindi natin naalala na ganito pala ang nangyari. No, ang nalala ko lang na always na nagsasabi niyan si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nalala niya yung kung gaano tayo minalupit ng Amerika noong sila ay naghahari dito sa Pilipinas. Pero yet ngayon parang ang tingin at naipo-project na hero natin sila. Oo. Nakakalimutan na yun. Tapos naging kalaban pa ang mga Chino na ang tulong, ang ginawa lang naman sa Pilipinas, magnegosyo, di ba? Kaya nga napaunlad pa ang ekonomiya ng bansa. So yun po, kailangan po talaga ang masusing pag-aaral ng Philippine history para hindi na maulit muli. Tapos hindi lang sa Philippine history, even yung kultura. Very rich ang cultural diversity po sa Pilipinas. Kasi nga po, may 182 ethno-linguistic groups or more than 110 na ICCIPs or Indigenous Cultural Communities or Indigenous Peoples Group dito sa bansa. Kaya napaka-diverse, napaka-vibrant po ng kultura ng Pilipinas. So galing po sa indigenous communities na lang, 'di ba? Sa mga Tiboli na lang, 'di ba? Sa Maifugao, sa Manobo, sa Bagobo, ang dami. Pag yan po sila nagsama-sama, ang ganda po ng talagang makita mo, very artistic. Andyan yung kultura, yung arts, yung dance, yung music po, ang ganda po talaga at saka very rich yung culture ng Pilipinas. Hindi lang sa mga ICCIPs, andyan po, din po yung mga Muslim groups, andyan din yung mga regional variations. So sa mga Bisaya, iba din po yung kultura na pwede nilang i-present, di ba? At ito, world-class ang talento ng Pilipino. So yun po, ganun ka-rich. So kung yan po napakita, instead po yung mga Western ang nakikita natin, no, doon sa mga television natin, sa social media, dapat i-promote talaga bilang mga Pilipino yung identity, yung tunay na identity ng Pilipino na although diverse tayo, although iba-iba, pero naging uniform yan, pag i-combine mo yan siya, yun po yung kabuuan ng totoong national identity, national formation na very rich tayo, very talented, very skillful ang mga Pilipinas, very resourceful, at saka po world-class ang talento ng bawat Pilipino. So yun po, aside sa pangalaw po, yung nga kanina yung curriculum, di ba? Dapat may patriotism. At pangalawa po, kailangan po talaga ipasok yung mga highly patriotic educators. So, no, sila po yung magtuturo talaga kung ano yung katangian ng isang Pilipino. Nabanggit ko po kanina, andyan po yung pagiging hospitable, yung mabait, yung kindness, yung respect for elders, yung katilinuhan, yung perseverance po, yung industriousness, yung diligence, yung dependability, responsibility, accountability, and again, paulit-ulit talaga na sinasabi ni Pastor ang excellence po talaga. Dati, yun ba, may resibo din po si Pastor, kahit sa Kingdom of Jesus Christ po, na pinamumunuan po ni Pastor, andun po, yung mga members po ng Kingdom, no, Pilipino din po yan. Galing po yan sa mahirap po na pamilya, mahirap po ang naging din po niya ng buhay. However, sa pagtuturo ni Pastor araw-araw at pagiging example, he leads by example. So hindi lang siya basta-basta excellent na ganun lang, ituro lang sa'yo by word of mouth. He is a man of action. So binibigyan ka ng example, o ganito dapat ang standard of excellence sa pamumuhay, kunwari sa bahay, sa cleanliness. Every nook and corner dapat malinis yan. Kasi sabi nga, di ba, yung maruming environment, it invites crime. Di ba? It invites curse. Kaya ang pagtuturo ni Pastor excellence. So galing sa mentality, na poverty mentality, at saka okay na yan, bahala na, pwede na yan. Ayun po ang pagtuturo ni Pastor, tinransform to excellent mentality. So Pilipino po yan. Pero naturuan po ng isang excellent na leader na may first world mentality na maging first-class citizens po. So from one, yan lang, sabi, di ba, by the obedience of one, isa lang yan.
So yan po, dadami hanggang bubuo ng isang, yan po, sa Kingdom Nation. At yun po ang i-apply ni Pastor. Sa Senado, isa lang po, it takes one man lang din na talagang tatayo sa integrity, sa dignity ng bawat senator, na ipapatupad talaga kung ano ang gusto ng taong bayan. Isa lang po ang kailangan at mai-impluwensya niya na yan from 2, 3, 4, 5 hanggang lahat ng mga government officials may puso pong katulad ni Pastor na at saka always talaga may sense of service para sa Pilipino. At lastly po, meron din po siyang, again, may criteria po tayo for Philippine Academy, no? Meron po tayong tinatawag na isusulong po natin yung Philippine history, yung national identity na sinasabi ko kanina. At andyan po, importante po yung civic education and responsibility. Aside sa ituturo natin yung kasaysayan ng Pilipinas, ituturo na ano ba ang tungkulin? Ano ba ang mga responsibilidad, ang duty ng bawat Pilipino, lalo na po sa isang demokrasya na bansa. So, kasali na po dyan ang magiging active po, kumbaga, kailangan nating mag-participate sa halalan, sa pagboto po, sa pagluklok sa tamang mga leaders na siya po ang susulong sa ating mga karapatang pantao. Importante po yan, part po yan sa ating civic duty and responsibility bilang isang Pilipino. At kasali na din po ang, kumbaga, ating mga responsibilities, civic responsibilities po sa pangangalaga sa ating environment, pangangalaga po sa lalo na sa national awareness sa ating mga kapitbahay, sa kapwa Pilipino, kasali na po yan sa ating responsibilidad. So isa na din po yan sa ituturo dito sa ating Patriotic Curriculum Act. So ang dami pa, no? As in, napaka-detalyado na Kumbaga, po talaga. Attorney Kay, itong civic education, nakakatulong din ito sa ating mga kabataang Pilipino para mas maintindihan nila yung issue na kinakaharap ng ating bansa. Dahil minsan, ang ating mga kabataan ngayon, dahil may impluwensya na sa mga ibang lahi, ng mga ibang bansa, nakakalimutan natin na yung Pilipinas, kailangan nating bigyan muna ng prioridad. Oo. Lalo na ngayon na ang teknolohiya, hindi natin makakaila, maging yung online gaming na nakaapekto rin yan sa paghubog ng ating modernong mga kabataang Pilipino. At sa pamamagitan nitong civic education, mapupukaw at the early age sa ating mga kabataang Pilipino na, may kinakaharap yung bansa natin ng mga issue. At sila mismo magpupursige na meron silang ma-contribute sa ating bansa. Oo, magkaka-burden sila, di ba? Part na sila sa magiging solusyon. Kailangan tayo solusyon na. So, yun nga, aside dyan, no, may dadagdag pa ako kasi nga napakaganda nito. No? Ito importante dito. Sabi pa ni Pastor, isali pa rin sa ating Patriotic Curriculum Act. Tinatawag niya na Economic Nationalism and Local Industries. Okay? Ano to? Minsan na po nating na-discuss, na ibahagi ko po sa inyo, yung tinatawag ni Pastor, no, na modernization of Philippine government. Lalo na yung una, kung naalala nyo, ay yung clean government. Doon po natin napag-usapan na zero corruption po ang isusulong, unang-una na isusulong ni Pastor. So, kasi nga, paano lalago ang bansa, paano niya mai-implement itong lahat ng mga batas, na magagandang batas na ito, kung marami namang bumababag doon, di ba, yung pumipigil, di ba, dahil sa mga corrupt. So, kasali yun. Again, kung naalala nyo, may clean government. Ang pangalawa po doon is yung strategic human resource development na kung ano yung talento mo, doon ka ipapasok, doon i-enhance yon. At saka doon ka naman, yung trabaho na ibibigay sa'yo, yung talagang naka-align sa kung anong meron ka. So pangatlo po, kung naalala nyo, andun din yung performance management, yung meritocracy. Kung ano po yung performance mo, ganun din po ang ibabalik sa'yo na, kumbaga, incentives. Ang pang-apat po, kung naalala nyo, is yung tinatawag nating self-reliance. So sa self-reliance, dito po papasok yung tinatawag natin na economic nationalism and local industries. No? So sa self-reliance po, ang gusto ni Pastor, kasi nga, mayaman talaga ang Pilipinas. Mayaman po talaga at saka talented po talaga ang bawat Pilipino. Kahit ano po ang ituro mo dyan,
malakas po yung absorption yan, mabilis matuto. Kaya nga gustong-gusto sila ng mga foreigners, no, pag magtrabaho yan sa kanilang bansa. So ito po, sa economic nationalism and local industry, para po makamit natin yung tinatawag ni Pastor na self-reliant government, na hindi na tayo aasa sa pag-angkat sa ibang bansa, na kumpleto naman po tayo, sagana naman po tayo sa natural resources. So ito po yung tinatawag ni Pastor na economic nationalism, no? Pag-aaralan at susuportahan ang mga local industries. So sabi ni Pastor, ito po, promising po ang mga Filipino products ready for export. Number 1, may coconut products tayo. Okay? Katulad na may coconut oil, coconut water, at meron sagana din po tayo sa mga prutas, sa bananas, sa mango, sa pineapples. Imagine, ang value po ng export value approximately $1.22 billion. We're talking about dollars po. Para lang dito sa bananas, mangoes, and pineapples. Next, may electronic products po ang Pilipinas. May semiconductors, electronic data, processing equipment. Nasa $3.51 billion po ang halaga ng export niyan. Meron po tayong manufactured goods. Produkto po yan ng mga Pilipino, ha? Katulad ng mga steel, textiles, machinery, 450 million pesos ang halaga. Meron din tayong mga precious metals and stones. Kaya nga binibenta yung mga gold reserves natin, no, naubos na kasi ganun po kadami. Nagkakahalaga po yan ng $1.20 billion. Tapos agricultural products, may rice, cacao, sugarcane, ganun din po ang halaga niyan. Ang animal products, tuna, sagana po tayo sa tuna, lalo na sa southern area, no? Cacao, processed meats. And may plastics and articles po tayo, nagkakahalaga po yan ng $1.5 billion. So, kaya dito po sa economic nationalism, susuportahan ni Pastor ang OTOP o sinatawag na One Town, One Product. Okay? Talagang susuportahan ni Pastor. For example, ikaw na taga Tiboli, alam mong tinalak weaving ang iyong magandang product. Bibigyan ka ng teknolohiya, magandang teknolohiya or training, padadamihin pa yung ang gagawa nun para mas massive pa yung production ng tinalak na yan at i-export natin yan. So isa din po yan sa mahalagang magiging programa ni Pastor na isusulong po kung sakali nga po bibigyan niyo siya ng pagkakataon. At talagang ipopromote ni Pastor ang Go Local. Okay? Local businesses. Kasi may isang bansa na napuntahan si Pastor na hindi mo pwedeng ibenta yung mga produktong hindi nanggaling sa bansang yon. That is another way of promoting your national identity. Emphasizing your pride also as, you know, as a citizen of that country. So ganun po dapat ang magiging character ng isang Pilipino. So aside po dyan, ipopromote po ni Pastor through awareness campaign ang Buy Local, Go Local and research and development. Susuportahan po ang One Town, One Product para po talaga export tayo ng export. Hindi na yung tayo import ng import. Kaya ang laki-laki na mahalaga ng bilihin. Kasi nga galing pa sa ibang bansa. Na andyan naman po ang lawak ng ating agricultural land, ang yaman-yaman natin, ang dami nating mga manpower na mga resources, pero hindi lang na-utilize properly. So dito po sa programa, as part pa rin po again ng Patriotic Curriculum Act, yung economic nationalism and local industry para po nakatatak na sa bawat puso at isipan ng Pilipino na ang susuportahan niya unang-una sa lahat ay yung produktong Pilipino. So kaya po madedevelop po talaga yung Filipino pride and national identity. So yun, no? Attorney Kay, alam natin na yung mga kabataan ngayon ay nakatali sa social media at sa digital world. At minsan, yung mga kabataan sa mga panahon ngayon ay nahihirapan kung paano suriin yung mga tamang impormasyon at minsan ay nabibiktima ng fake news. At imbes na maipromote natin yung positive narrative sana para sa para sa bayan, para sa Pilipinas, minsan nagkakaroon ng mga maling impormasyon
tungkol sa ating bayan. Part ba rin dito sa programa ng ating pinakamamahal na pastor, itong Patriotic Curriculum Act, yung pagtuturo sa ating mga kabataan, especially yung media literacy? Yes, Paano totoo kaya yan. ito makakatulong sa ating mga kabataan ngayon, especially in this world of digitalism? Totoo yan, o kasali din yan yung media literacy and critical analysis. Talagang kailangan yan ituro, no? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Dahil sa, yun nga, very rampant ang fake news. Ang naging example nga ni Pastor, di ba, kahit sa China, hindi kahit ano na lang ng mga videos ipapalabas. Controlled po yan ng government. So sila mismo ang mag-filter ano yung maganda para sa mga, lalo na sa mga bata. Pwede naman po yan. Kaya nga may SIM card registration, di ba? Para alam mo na ano lang ipapasok sa para ganitong klaseng age group. So yun po, dapat nakatutok. Yun po yung magiging, kumbaga, trabaho din ng NTC kung sakali para talaga yung pag-prepare natin para sa education, hindi lang kasi yan sa paaralan eh. Kahit nasa bahay pa yan siya, dapat patuloy pa rin ang paghuhulma, pagbumold sa isang kabataan na maging fully patriotic, makabansa at makapilipino. Kasi imbes, Attorney Kay, na ang mapanood ng mga kabataan natin is yung promotion kung gaano kaganda yung Filipino culture, kung gaano kahitik sa magagandang tanawin yung Pilipinas, nakikita nila paminsan, nakakalungkot, yung mga Pilipino na mismo pang naninira sa Pilipinas. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin. Pero yung, at saka actually, isa din yan sa mga negative, no, na mga characteristics ng Pilipino, yung crab mentality. Correct. Pag nakikita nila na umaangat, di ba? Ito lumalago tong taong to or organisasyong ito, yung inggit na gusto nilang hilain pababa, di ba? So yun po ang gusto talagang change din ni Pastor, no? So, dyan po i-impute yan. Kasi nga, train up a child, when he grows up, he will not depart from it. Totoo po yan. So, yung values formation, yung even the national formation, dapat it should begin in school. From elementary education hanggang po i-develop sa high school, even up to tertiary levels. Para pag labas po nila sa paaralan, talagang kahit saan bansa mo pa sila ipadala, babalik sila dito sa Pilipinas na talagang nagko-contribute para sa Philippine interest at saka pareho tayong vision na first world country na meron tayong first-class citizens. Attorney, dito sa education programa ni Pastor, kasi hindi lang sa mga estudyante ito, di ba? Meron din para sa mga guro. Meron bang panukala or plano si Pastor sa mga guro? Kasi alam natin, sila din yung nagmo-mold sa mga at ang naririnig natin talaga, no, based dun sa mga reports, yung heavy na yung trabaho ng mga guro natin. Ito yung tinugunan ni dating Secretary, no, Vice President Inday Sara Duterte. And at the same time, syempre kung gusto mo mag-aim ng quality education, sino ba ang nag-i-instill sa kanila, sa mga estudyante? Itong mga guro, paano kung wala ng mga silang dagdag pa na mga kasanayan? Oo nga, totoo yan, no? For teachers, kasali din sila sa magiging target beneficiaries ng Patriotic Curriculum Act. Aside sa, yun nga, kailangan din nila yung training, proper training, seminars, tungkol sa patriotic na curriculum na to. Lagi nilang sinasabi. Yes, kasi exactly, nga, napakadami ng kanilang tinatrabaho. Actually, marami akong makakilala ng mga guro na guro sila during yung duty nila bilang guro. Hanggang sa pag-uwi nila sa bahay, guro pa rin sila kasi gumagawa sila ng mga lesson Correct, plan. totoo yan. In fact, tama, dahil nabanggit mo, no, kanina po, nagkwento si Pastor Apollo C. Kibuloy na may 5 po siyang na-identify na kung may tataasan po ng sahod, priority po, ay ito po yung 5. Na pag-usapan na natin ng mga nakaraan, PNP. Kasi nga, sila po yung nagbubuwis ng buhay to serve and protect the people, di ba? AFP, pag-usapan na din natin yan. Kasi yun din po yung mandato nila, lalo na para ipanatili ang peace po, prosperity and stability po, lalo na sa mga dangerous na mga areas. At pangatlo po, teachers.
mga guro. Siyempre, sila po yung builders of the future generation. Sila po yung nagbumold, sila po yung nagtuturo. Kaya nga, sabi ni Pastor, nakwento nga niya na yung mga latest na, ang tawag yan, pag mag-hire ka ng mga bagong guro, kumbaga, Mga pumasa? yung pumasa, medyo mababa na yung kanilang mga qualities, no? Hindi na masyado marami nakakapasa sa hiring process. Dahil nga sa English skills nila, yung command nila sa communication skills, kumbaga, kailangan pong i-mold. So, dyan po, kung bibigyan po bakit saan ba ang mga magagaling na mga guro? Andun na po sa ibang bansa kasi mas malaki po yung sahod na binibigay. So, ang natitira na lang po, yung hindi po dumaan ng mga proper training. So, importante po, napakahalaga po ng role ng isang guro. Kaya nga hanggang ngayon, naalala pa natin yung mga elementary teachers natin, no? Kung paano sila talaga nag-sacrifice para tayo hanggang ngayon is hindi lang sa academic ang naturo nila, even yung moral and spiritual values. So yun po ang kalidad ng mga guro na kailangan nating talagang i-assign, lalo-lalo na sa mga pampublikong mga paaralan. Kasi nga, ganun kahalaga ang kanilang mga roles. So sa pangatlo yun, no? Dahil nabanggit na natin yung increase ng salary. Pang-apat po, yung doktor. Doktor po, kasi nga, lalo na sa pag-PhilHealth, ang laki ng problema po ngayon sa PhilHealth funds, binabawasan pa, at saka yun nga, dahil alam naman, narinig na po ninyo ang balita tungkol kay Pastor. So, nung nandun po siya sa Philippine Heart Center, nakita niya po ang haba-haba ng pila. At just imagine, sabi, 4 na buwan, ang iba, 4 na taon pang nang naghihintay doon, nakapila. Kasi wala daw silang mga heart facility sa kanilang mga regions. So yung mga doctors, kapos din sa mga bilang ng doctors, ng mga nurses. So ito po yung mga frontliners na tinatawag ni Pastor na dapat talaga taasan yung mga sahod para hindi na yung mga, katulad mga mahirap na sa class C, D, E, pupunta pa, naghihintay hanggang sa mamamatay na lang doon sa ospital na hindi man lang sila nabigyan ng kaagarang mga gamot para lang maibsan ang kanilang sakit, ang kanilang pagdurusa. So, na-feel po yan ni Pastor. So, kaya nga, isali niya po talaga ang sahod ng mga doctors at mga nurses para maging attractive po. At saka, ang plano ni Pastor, lalo po for healthcare system, is regionalized. Katulad po ng AFP, ng PNP na regionalized, dapat regionalized kasi ang heart center, imagine, galing po sa mga probinsya, pumupunta pa dito sa Manila para lang for treatment po para sa kanilang mga problema sa puso. So yun po ang gagawin ni Pastor kasi ang laki nga ng pondo. Pero saan pumupunta? Ang ginagawa at kinukunan ng PhilHealth funds para daw ibigay sa kung saan pondo na hindi naman yun para doon, parang malversation of funds na rin yun, di ba? So dapat yung pondo na yon, yun ang ginagamit para sa mga katulad nito na nakikita ni Pastor doon sa Philippine Heart Center. Sabi niya, gagawa siya ng sistema kasama ng, kung bibigyan nga siya ng pagkakataon at kasama ng mga senador na yung healthcare system na ibibigay less than 5 minutes, mapoprovide na sa mga pasyente. Hindi na sila maghihintay na imagine 4 na taon. Naghihintay para lang sa doktor, para sa medisina. At hindi lang yun para yung healthcare services ang ibibigay, no? Ang bibigyan ng ganong serbisyo. Hindi lang yung less than 5 minutes na meron ka medical attention. Pati na din yung libre na din yung doctors, yung medicines, and post-care, post-hospital care, kasali na yon sa magiging medical benefits. So yun po ang pang-4. And lastly, ito, para sa yung, sabi ni Pastor kanina, 5. So ang pang-5 po, ang judges, yung mga justices. Isa po sa isusulong talaga ni Pastor, yung mga sahod ng mga judges or justices. Bakit nga ba? Kasi kung makikita niyo po, napaka-delikado ng buhay ng isang judges, pero mababa po ang kanilang sahod. Ito po, para sa lahat ng mga judges, gusto ni Pastor i-institutionalize
yung salary ng mga judges and justices na para hindi na pakialaman ng legislative department. So sila mismo, meron ng salary increase na independent, institutionalized, at saka increase. Bakit? Alam nyo ba anong realidad doon sa ground? May mga judges po, lalo-lalo na yung may integrity, lalo-lalo na yung talagang ang rule of law ang always pinapatupad, no? Ang due process of law ang always pinapatupad. Ang nangyayari po, mababa yung sahod, naglo-loan pa po para lang makakuha ng sasakyan at saka yung sasakyan pa hindi pa brand new, yung matagal na siyang judge or justice, pero low-key na low-key. Pero nga, minsan, kung saan daw naglo-loan sa cooperative pa ng isang RTC branch ba or ano ba. So kumbaga, ganun po kumbaga, na masyadong deprived. At saka buwis-buhay po yung judge. Kahit pang security na lang, SG niya na lang, no? Protection na lang para sa kanyang buhay at saka sa kanyang pamilya. Kasi may isa, kung titingnan niyo din yung datos ng mga namatay ng mga judges or even ng mga prosecutors dahil nga sila yung mga frontliners, no? Lalo na sa pagpapatupad ng batas. Lalo na sila yung nagko-confront sa mga drug lords, sa mga criminals, sa mga high profile. Tapos sila yung iniipit para lang talaga mabigyan ng order na in favor doon sa mga criminal na yon. So kung hindi naman, kung against naman si judge doon sa kanila dahil nga based na ebidensya, so anong ginagawa? Pinapatay. Wala po silang security. No? Kaya namamatay na lang dahil nga hindi nila afford yung magkaroon ng security. So, ang isusulong po, again, top 5 priority na i-increase ni Pastor ang sahod, number 1, ang PNP. Number 2, AFP. Number 3, andyan din po yung mga doctors, 4, teachers. And number 5 po, yung mga judges, mga justices. Panghuli na lang siguro sa akin dahil alam natin na maraming napoproduce na mga guro. Ang problema, mas maraming napoproduce na guro kaysa sa mga naitatayo mga paaralan. Parang ganun din yan sa mga maraming napoproduce na mga nurse kaysa sa mga naitatayong mga ospital na doon naman talaga sila magtatrabaho. Meron bang nakikita si Pastor din para dito sa mga pagtatayo ng mga paaralan na hindi na rin, kumbaga, luluwas pa yung ating mga kababayan, maglalakad, lalo na sa mga kanayunan, dito sa, kasi, sa mga syudad, no? Like dito sa Metro Manila, hindi, actually, nagkakaproblema na rin dahil sa siksikan na rin minsan, pero yun talagang nasa ibang mga lugar, napakalayo ng kanilang mga paaralan, mas maganda nga, nakatabi lang ng kanilang komunidad, paaralan na, Attorney King. Totoo nga yan, no? Kaya dun po sa National Superhighway na talagang isulong ni Pastor, yun po yung modern transportation network kung saan po nakakonect po from Apari hanggang Hulo hanggang sa remotest barangay po, abot na abot ng modern transportation na ito kung saan po may 2 bullet train sa gitna. Ang isa going north, ang isa going south. At saka alongside po, na sa right side niyan, 4 na lanes yan, superhighway. Sa kabila na naman po, another superhighway. At saka pag nasa mga agricultural lands po, sa mga bundok, sa mga areas na yon, meron po silang cargo train naman para yung mga produkto nila, syempre, modernize yung bullet train natin, no? So, may cargo train din po, kung saan doon po ilalagay yung mga agricultural products na from area nila hanggang diretso na po, wala nang middleman, diretso sa mga groceries, diretso sa marketing, sa mga market areas. Tapos, tuturuan, again, no, self-reliance natin, tuturuan po sila paano yung magandang packaging ng products nila na world-class, kasali na po yun sa pagtuturo para po sa economic and self-reliance and self-sufficiency na isusulong natin sa ating Patriotic Curriculum Act, no? So yan po, pag may daan na po hanggang sa pinakadulo na area, katulad po ng ginawa ni Pastor, lalo na sa example na lang, doon sa Kitbog,
So yan po, nakikita nyo sa lahat po yan hanggang sa pinakadulong barangay. Abot na abot ng National Transportation Network na to, super highway po niyan. So maaabot po lahat ng areas, hindi lang ng agricultural, ng mga negosyo, even po ng education, ng mga paaralan. Maabot na din po doon lahat ng kalakalan, paaralan, kasali na din po doon ang kumbaga more businesses pa para yung local economy ay talagang tataas, lalago po yan. So meron na pong nagawa si Pastor. Again, hindi po si Pastor basta promise lang. Okay? Yan po, nasimula na po ni Pastor, gumawa na din siya ng daan para po sa Kitbog. Even sa Laak area po, walang daan para sa mga IP communities. However, siya po yung gumawa ng paraan, ginamit po yung mga facilities po at saka equipments ng Kingdom para mabigyan ng daan para sa mga IPs. Kaya ngayon po may paaralan na doon, may kalakalan na doon, at saka na-improve na po ang kabuhayan nila ng mga IP communities na ito. So yan po, nakikita ninyo, dati po, kaya nga yung sa Kitbog, na area na wala na po sa mapa, akala nga ng mayor doon na, di ba wipe out na yan? Di ba wala na yan siya? Dahil nga mga bandido ang nakatira dyan. Pero nung pumunta si Pastor, binigyan niya ng daan po, ayan po, galing doon sa munisipalidad hanggang sa pinakatuktok po ng bundok, ayan, nagawan po ng daan. Kaya simula nun, wala na pong bandido. Instead po, lahat dyan, naging civilized uli at saka naging contributor na po sa society. So yun po ang magiging solusyon din, again, tungkol sa paaralan, abot hanggang sa pinakadulo ng mga barangay kung may daan sa mga communities, maging accessible, hindi lang sa paaralan, pati yung mga medical services. So yun po ang nakikita ni Pastor na solusyon dyan. Attorney Kay, may isang tanong na lang ako patungkol dito sa Patriotic Curriculum Act. Dahil sa Quadcom na nangyari kanina, isa sa mga na-brought up ay itong kung sino ang mga leaders natin, kasalukuyang leaders, ang may totoong pagmamahal sa bayan. Isa rin ba sa programa, di ba, ang nakatutok ito sa pag-produce ng mga patriotic Filipinos, isa rin ba sa programa ng act na ito, isa ang pag-produce ng mga patriotic leaders na mangunguna sa ating bansa? Actually, yun yung end game, yung end result nito. Okay? Andyan lang itong Philippine Academy, andyan yung pagpasok lang sa curriculum, from elementary to high school. Bakit? To produce future leaders. Yun ang magiging end game ng lahat ng ito. So, yun po ang maganda dito na paano, kita mo naman ng mga leader na nandyan ngayon, di ba? Puro self-interest. Hindi po. Ang totoong patriotic, ang totoong makapilipino, makabayan, makabansa po, yung iniisip hindi pansarili. Ang iniisip, ano ang interest ng Pilipinas, ano ang makapabuti po sa ating bansa at sa mga Pilipino. Yun po ang tunay na makapilipino. Kung wala ka po dyan, hindi po ganun ang pag-iisip mo, anti-Filipino po ang tawag sa inyo. Ganun siya. Ayan, siguro bilang panghuli, mensahe nyo, Attorney Kay, sa ating mga kababayan ukol nga dito sa ating napag-usapan at sa marami pang mga plano ng ni Pastor Apollo Siquiboloy. Oo nga, salamat. Ito po ang paalala ni Pastor, lalo-lalo na since tatakbo po siya sa posisyon na pagiging senator, paalala lang niya po sa mga legislators, lawmakers. So, inihalal po tayo ng mga taong bayan para po ang magiging trabaho po is to legislate laws, to make laws, to promulgate laws. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Bakit po weaponize yung Congress to go against their enemies? Yun po ang nakikita ni Pastor. Dapat po ang trabaho po natin is katulad po ng ginagawa ni Pastor ngayon. Nag-iisip siya ano ang pinaka-best na programs, platforms para po sa bawat mamamayang Pilipino, kahit anong sektor ka po, dapat may programa para sa'yo para ma-achieve mo yung peace, yung prosperity at stability. Yun ang dahilan kung bakit po tayo nandyan. Sabi po ni Pastor, ang tawag po ni Pastor sa mga taong ganyan, di ba, naninira na lang, instead na gamitin yung power nila para makakontribute, ang tawag po ni Pastor, they are like
you are like slaves wielding the power of kings. Again, slaves wielding the power of kings. You don't have the disposition of royalty and nobility in you. Kaya po, tinatawag ni Pastor, para kayong you are likened to monkeys. Nasa house of apes po kayo, wearing coat and ties. But when you throw bananas to them, ano po ang nagiging reaction? Their true colors appear, wherein they will just eat them all. Nawawala po yung pagiging civilized na, kumbaga, disguise lang yon. Talagang lalabas yung pagiging monkeys in them. So again po, paalala ni Pastor, it is not right to persecute those who have laid down their lives for this country to protect the innocent lives from the drug lords, from the criminals. It is not right to persecute them. Kasi po, they are just there to give peace, prosperity, and stable life for every Filipino citizen. Kaya paalala lang po yun. Again, balik po tayo sa mandato, bakit po tayo binoto ng mamamayang Pilipino. At with that po, maraming salamat sa pagkakataon po na pakinggan po muli ninyo ang plataforma na ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy.